Hello, good morning sa inyong lahat. Last time tayong nagkasama ay Happy Valentine's ang greeting ko. Ngayon tapos na yung Valentine's. Meron na nainggit kami ni ate nyo na ang saya nyo sa Valentine's dinner and dance pa ha. Mayroon pang nagsayawang pa kayo ha. Talaga, social na. Pero I'm so glad na masaya kami na nakita namin yon. Nagpadala ng mga pictures ang mga leaders diyan, iba't iba. So, yun nga, nakakainggit. So, hopefully, next time nandiyan kami, uy, sana, or pag-pray nyo na nandiyan kami next Valentine's dinner, makikisayawan kami. Okay? Disco. Yung mga bata dyan, hindi na alam ang disco. Ha? Pero anyways, I'm so glad. I'm so glad na masaya kayo noong Valentine's. So next ano niyan, Easter na Sunday na. So, ang bilis 2 months 2 months na ang 2024. So so anyways, itong napakaganda sa ating pinag-aaralan ng aklat ng pahayag or Apocalypse, kung ano man yung title ng inyong mga version, pero makikita natin dito, especially this this next two chapters, chapter 4 and chapter 5, um, yung pangitain o hindi pang pangitain ni John, idinala si John sa langit at nakita niya ang kung ano sa kanyang best description, okay? Dahil walang mga salitang pangmundo ang makakapag-describe sa kagandahan ng langit. So hopefully, ma-excited kayo sa pag-aaral natin ito. And there's again, meron pang chapter 5. So chapter 4 and chapter 5 ay nasa langit si John, dinala ng ating Panginoon. Okay? So, let's pray first before we begin. So, Father, salamat po sa inyong pagpapala sa amin, O Lord, sa inyong pagmamahal sa amin, Lord, at sa inyong kagandahang loob sa amin, O Lord. Hindi po namin dinideserve, pero kayo po ay isang mabuting Diyos na nagbibigay ng kagandahang loob sa amin kahit hindi po namin nga dinideserve. So, salamat po, Lord. Salamat sa inyong salita, lalo-lalo na dito sa and I pray, Lord, na soon na po, ang pagbabalik nyo o yung pagkuha nyo sa amin, O Lord, para in your name we pray. Amen. 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 Okay. So, Revelation 4, Pahayag, chapter 4. Ang title na chapter 4, ito ang simula ng ikatlong section, ikatlong bahagi, kung ibahagi chapter 1, verse 19. Okay? If you just turn there really quick, Revelation chapter 1, isang page lang yan, o dalawa maybe. Key. So, yung una ay ang mga bagay na nakita mo, which is chapter 1. Yung pangitain ni John sa ating Panginoon.
ng iglesia ng ating Panginoon. Hanggang ngayon yun, nangyayari pa, okay? It's, again, it was throughout church history, and then it's parang yun ang kalagayan ng iglesia ng Panginoon. Okay? And then, the third section, ito nga, magsisimula dito, is ang mga bagay na mangyayari sa darating. Future pa. Hindi pa nangyari, okay? Except for itong chapter 4 and 5 na dinala nga ating si Juan, ni Apostol Juan, ng ating Panginoon, dinala niya sa langit. At doon siya mananatili at ipakikita ng ating Panginoon sa kanya kung ano ang mangyayari pa sa mundong ito. Okay? So that's the key. Again, Revelation chapter 1 verse 19, yun ang outline ng buong aklat ng pahayag. So, it starts nga with the things. So, itong nga ito, future, but it's except for chapter 4 and 5 na nasa langit si John. Doon nga ipakikita. Okay, so, it starts with the things in heaven. Yung kung saan nga din ng ating Panginoon si Juan. Doon ipakikita niya kung anong mangyayari sa panahon ng kapighatian, which is darating pa yon. Okay, future pa yon. Hopefully, again, like I said, dalangin natin na soon na malapit na sana. So, ang mga ibang tagapagturo, actually maraming mga tagapagturo ay parang larawan si John nito ng iglesia na nasa langit siya habang hinahatulan ng ating Diyos itong sangkatauhan ito, itong mundong ito na pilit na nagre-rebelde, lumalaban sa kanya, ayaw manampalataya sa kanya. So, ang panahon ng kabighatian, ang judgment, kahatulan ng mundong ito, pero si Juan, wala siya dito, nasa langit. So, picture siya, okay? Picture siya ng church dito, which again, many commentators believe that, okay? Chapters 16 to 6 pala. Chapters 6 to 19 ay yun ang lahat ng kahatulan na ibubuhos ng ating Diyos sa mundungang ito na ayaw manampalataya sa Kanya. Okay? At makikita natin sa ating pag-aaral doon na ni minsan hindi makikita ang church doon. Never mentioned sa chapters 6 hanggang 19, the judgment of the earth. So, wala si John, nasa langit, which pictures us, the church, wala din tayo dito, nasa iglesia, nasa langit tayo. Okay? So, this is also, itong chapters na ito, makikita natin dito ang pinaka malawak na description ng langit sa buong salita ng Diyos sa Bible, okay? Si Paul, meron siyang konting, actually pinakita kay Pablo, di ba? Sa Acts, na siya'y namatay. Tapos, sabi niya, nakita ko ang ikatlong paraiso, which is heaven. Pero sabi niya, hindi ko mababanggit kung ano ang mga narinig ko doon, ang nakita ko. Dahil, walang mga, hindi mabibigyan ng katarungan ang kagandahan ng langit. Okay? So, sabi niya, hindi ko mai-describe, sabi niya. Si Ezekiel at saka si Isaiah, meron din siyang mga pangitain sa langit. Pero hindi kasing dami ng nakita ni Juan dito. So, sa pangitain niyang ito, yun nga pinakikita or binibigyan tayo ng silip ng konti. Okay? And I believe mas marami pa ang maganda sa langit na naghihintay sa atin. Okay? So, hopefully, like I said, magkaroon tayo ng excitement, okay? Para makapamuhay tayo nga ng nakalulugod sa ating Panginoon. It is also important to know na ang maraming gagamitin na symbols si John dito. Okay, again, kasi nga walang mga salita sa mundong ito na makaka-describe sa kagandahan ng nakita niya. Okay? Kaya makikita natin palagi yung word na katulad. It's not exactly what it is, katulad lamang. Okay? Yun ang kanyang maiko-compare sa
sa bagay dito sa mundo. So, kung mga symbols lang, katulad, which means yung tunay, okay? Yung tunay na nakikita niya, mas maganda pa kesa sa kanyang description, okay? Kung ang mamamangha na tayo kung anong makikita ni John dito at isinulat nga dito, mas maganda pa ang tunay. Okay, so get excited for that, okay? Dapat tayong mamuhay para makarating tayo doon, okay? Mamuhay ng kalugod-lugod sa ating Panginoon. Alright? So, let's begin sa verse 1 ng chapter 4. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako. There is pagkatapos ng mga bagay na ito, which means yung nangyari na, yung sulat nga sa mga ikapitong churches at saka yung chapter 1, okay? Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, narito ang isang bukas na pinto sa langit. At ang unang tinig na aking narinig ay katulad ng isang trompeta na nagsasalita sa akin. Sinabi nito, umakyat ka rito, ipapakita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari pagkatapos ng mga bagay na ito. After church history, kapag yung nalalabing iglesia ng ating Panginoon na nagtagumpay sa lahat ng tukso ng mga tribulation, mga kahirapan, mga pagsubok, yung mga nagtagumpay, nakita natin sa mga sulat yun, sila ngayon ang pupunta sa langit. Okay? Sila lang ang makakapunta sa langit. So, yung narinig ni Juan ay boses ng ating Panginoon. Siya mismo. Pero sabi niya, katulad ng isang trompeta. Ano? So, you can't, right? How can you describe that? Yung boses niya, tinig ng Panginoon, parang trompeta, katulad ng trompeta. So, again, yon. But that's Jesus, na siyang nag-uutos, panhik ka dito, panhik ka dito sa langit, at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na sabi niya, dapat mangyari. Okay? Hindi baka mangyari, dapat mangyari. Alright? Which is, yun nga kahatulan ng ating Panginoon. Sa chapter 1, makikita natin doon yung description ni John sa ating Panginoon. Yung tinig niya, sabi, katulad ng trompeta. So, it's the same here. So, it is Jesus na nagsasalita siya sa kanya. The reason nga na maraming mga commentators tagapagturo ng salita ng Diyos na si John nga dito ay isang larawan ng iglesia is the way he was called up. Yung kanyang pagtawag, katulad or parang rapture ng church. Okay? Tatawagin tayo, right? Kung babasahin nyo, we can go there, pero ino-tune to. 1 Corinthians chapter 15 or unang Korinto chapter 15 verses 51 and 53 at saka 1 Thessalonians unang Thessalonica chapter 4 verses 13 to 18. Yung dalawang passages na yun ang nagtuturo sa doktrina ng rapture ng church, okay? Or ang pagkuha ng Diyos na unang nating Panginoon, Diyos din, of course, sa kanyang iglesia sa kalangitan. Okay? At yun, if you read those, trumpeta ang tatawag. Okay? So, again, alright, what did John see? Ano ang nakita ni Juan o ano ang ipinakita kay Juan sa langit? Sabi niya, verse 2, kaagad ako ay nasa espiritu at narito, isang trono ang naroon sa langit at isang nakaupo sa trono. At ang siya na nakaupo ay katulad sa isang batong haspe, again, katulad, okay? Batong haspe at isang sardonise. Isang bahaghari ang nakapalibot sa trono na katulad ng isang esmeralda. Okay? Lahat ng ipakikita o nakita ni John dito sa langit ay ang center, okay? Ang pinaka-center ng ay ang trono ng Diyos. Trono ng Diyos. Kung makikita nyo, si John, hindi niya dinescribe yung, sabi, yung isa na nakaupo sa trono, sabi. Walang sinabing tao, tao, hindi. Ang sinasabi niya ay
ang siya na nakaupo ay katulad sa isang batong haspe at isang sardonice. Na hindi tao, no? Well, again, it's just yung mga liwanag, mga iba't ibang kulay na liwanag na nagmumula sa trono ng ating Diyos. Yun ang ipinakita sa kanya. At ang katulad, ang inihalin tulad ni Juan ay ang kulay ng haspe at sa sardonice. Okay? Ito ang katulad dito sa ating mundo, itong dalawang batong ito ay ang diamante at ang ruby. Okay? Ito ang dalawang pinakamahal na bato dito sa ating mundo. Diamante, diamond, at saka ruby. Excuse me. Nangangati na naman. Crystal clear ang diamond. Okay? At ang ruby, bright red, right? If you've seen yung mga mamahaling batong yun. Bright red. Ang kaluwalhatian ng ating Panginoon sa trono is only like them. Katulad lamang. So, ang katunayan is mas maganda. Mas kamangha-mangha. Okay? Again, katulad lamang ng mga batong yun. Sa lumang tipan, merong, excuse me. Sa lumang tipan, ang batong haspe at sardonice, di tayo makapunta doon, mahaba-haba yung kwentong yun. Yung breastplate ng mga high priest. Pero may dalawang bato doon na konektado sa mga dalawang anak ni Jacob or Israel. Si Ruben at si Benjamin. Okay? Si Ruben ang pinakamatanda, una niyang anak, si Benjamin ang kanyang bunso. Okay? Pero yung jasper, yung haspe nga, katulad bato ni Ruben, at yung sardonice, bato ni Benjamin. Ang meaning ng mga pangalan nila is Ruben, behold a son. Okay? And then Benjamin, ang meaning niya is anak na lalaki ng aking kanang kamay. Okay? So, yung batong dito nakita na pangitain ni Juan sa langit could mean symbolically, again, simbolo, a picture of God the Son na nakaupo sa kanang kamay ng Diyos Ama. Okay? Kita nyo? So, that is where Jesus went after He resurrected, noong nabuhay muli ang ating Panginoon at bumalik sa langit. Doon siya umupo sa kanang kamay ng Diyos Ama. And there are so many verses na pinapatunayan yun. Mayroon sa Mateo, si Jesus mismo nagsalita na pagkabuhay ko muli ay papanhin ako sa kanang kamay ng kapangyarihan, sabi. So nasa Mateo, nasa Marcos, nasa Lucas, nasa mga gawa, nasa Hebreo, nasa Efeso, all those, ang daming mga verses na nagre-refer ng ating Panginoon ay umupo o nasa kanang kamay ng Ama ngayon. Okay? So, doon ang ating Panginoon at doon din siya mananatili habang hinahatulan niya ang mundong ito. Again, yung panahon ng kapighatian. Yung rainbow, okay? Anong rainbow? Bahaghari, sabi, is like katulad ng batong esmeralda. Green, ano? Di ba ang emerald is green? Pero yun is a reminder, okay? Paalala sa atin ng ating Diyos ay tutuparin niya ang pangako niya sa atin.
na tayo ngang magtatagumpay sa lahat ng kasubukan dito sa mundo, na mananatili tayong sa ating Panginoon, hindi tayo tatalikod sa Kanya, ay pinapangako niya. Katulad niyang pangako niya noong hindi na niya hahatulan ang mundo sa pamamagitan ng tubig. 'Di ba? Kaya mayroon tayong rainbow. Pangako ng ating Diyos na hindi na niya hahatulan ang mundo. And He promised it. And it hasn't happened. Okay? So, ganito ito. Pangako ng ating Diyos na tutuparin niya. Alright? Okay. Verse 4. 24 na luklukan ang nakapalibot sa tronong iyon. Sa mga luklukang iyon, nakita ko ang 24 na mga matanda na nakaupo roon. Sila ay nakasuot ng mapuputing damit at sa kanilang mga ulo ay may gintong putong. Itong 24 na luklukan, sabi, at mga matatanda na nakaupo roon, elders, okay? It doesn't mean age, okay? Hindi lamang yung matanda ng ito, yung ganitong puting buhok o kaya yung walang buhok, hindi elders yung position nila. Pero dito, ang mga 24 elders na ito ay representation ng mga tinubos na nasa kanilang glorified state na. Okay? Kasi sabi dito, they are clothed in white robes, nakasuot ng mapuputing damit, which is ano yung symbol noon, yung puting damit na nakasuot sa atin? Ang katuwiran ng ating Panginoon na ibinigay niya sa atin. Hindi ang ating sariling katuwiran, right? Meron din silang mga putong ng gintong putong, sabi. At nakaupo sila sa mga trono din, meaning na sila ay naghahari na kasama ng ating Diyos, ng ating Panginoon. Romans 8:17, ang dinidescribe doon ang mga tinubos, ang mga ligtas, ang tumanggap sa ating Panginoon, ay sabi, kasamang tagapagmana ng ating Panginoon. Basahin natin, okay? Romans 8, verse 17. Yamang tayo nga ay mga anak tayo, ay mga tagapagmana. Yamang tayo nga ay mga anak, tayo ay mga tagapagmana. Tagapagmana tayo ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Yamang tunay na naghirap tayo na kasama niya, tayo ay luluwalhatiin din kasama niya. Okay? So, and this is pertaining, tinutukoy ang lahat ng mga nananampalataya. And then, 2 Timothy chapter 2 verse 12, yung mga magtatagumpay, yung mga maghihirap, magtitiis, mananatili sa ating Panginoon, sabi doon, tayo rin naman ay maghaharing kasama niya. So, ano ang isang title ng ating Panginoon? Siya ang hari ng mga hari at siya ang Panginoon ng mga Panginoon. So, I think siya ang pinakapunong hari, pero merong mga maliliit na hari, if I may say that. Under lahat sa kanya. So, hari siya ng mga hari. Panginoon siya ng mga Panginoon. Okay? So, magsiserve tayo, maglilingkod tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. So, siya ang supreme authority. Okay? Siya ang pinakamataas. So, kaya nga, that's what we're thinking is that yung 24 elders and the 24 thrones, representation sila na lahat ng mga ligtas ng nasa langit na. Okay? Okay. Pasensya niyo na ako, okay? Alam niyo naman ako, mayroong palaging kati dito. Verse 5, mga kidlat at mga kulog at mga tinig ang lumalabas mula sa trono. 7 ilawan ng apoy ang nagnininga sa harap ng trono.
Sila ay ang 7 espiritu ng Diyos. Yung mga kidlat, kulog, at mga tinig na lumalabas sa trono, sabi. Remember noong si Moses ay nasa bundok ng Sinai, na doon ibinigay ang Ten Commandments, ang mga commandments, ang kautusan ng ating Diyos, di ba? Ano ang nangyari doon sa bundok? Nakita ng mga tao na mayroong mga kidlat, mga kulog, at mga malakas na tinig. At yung mga tao, sabi pa nila, natakot, di ba? Kahit si Moses natakot, pero yung mga ang mga tao, takot na takot, sabi nila kay Moses, wag mo nang hayaan kausapin kami ng Diyos. Sabi, ikaw na lang ang makiusap sa Diyos, dahil kapag kami ang kumausap sa Kanya, baka kami mamamatay lahat. Takot na takot, which is right for us to fear. Dapat tayong matakot sa kahatulan ng ating Diyos. Okay? Hindi matakot sa ating Diyos, kundi matakot sa Kanyang kahatulan. Okay? Dahil kung tayo nagtitiwala sa Kanya, dapat wala tayong takot. There is no fear, sabi, in love. Okay? So, mga 7 espiritu dito, simbolo again, okay? Ito ay simbolo ng kaganapan, kabuuan ng espiritu ng Diyos. Hindi sinasabing 7 ang espiritu ng Diyos. Iisa lang. Alam nating lahat yun, okay? Isa ang espiritu. So, pero yung 7 is a symbol of completeness, kaganapan, perfection sa Bible, okay? So, 7 spirits of God is the perfection nga, kaganapan, kabuuan ng espiritu ng ating Diyos. Sa harap ng trono, verse 6, sa harap ng trono ay isang lawa na salamin na katulad ng kristal. Before the throne, there was a sea of glass like crystal. Oh, how can you picture something like that? Paano natin mapipicture sa ating, again, sinabi katulad, right? Isang lawa ng salamin na katulad ng kristal. Mayroon na ba kayong nakitang ganoon dito sa mundo? Kahit na sa movies lamang, wala ano. You can't imagine something like that. Kaya nga, hindi mai-describe ni Juan yung totoo. Pero sabi niya, katulad ng kristal. Isang lawa, na katulad ng kristal. Smooth, beautiful, peaceful. Kabaligtaran ng nangyayari dito sa mundo. Troubled waters, Lahat ng, kahit na saan ka tumingin ngayon, merong trouble, merong kapighatian, merong kahirapan, ang dami, But there, it would be so smooth, so, serene nga sa English, So, then we continue sa verse, kalambahagi ng verse 6. Sa gitna ng trono at sa palibot ng trono ay may 4 na buhay na nilalang, puno ng mga mata sa harapan at sa likuran. Ang unang buhay na nilalang ay katulad ng isang leon. Ang ikalawang buhay na nilalang ay katulad ng isang guya. Ang ikatlong buhay na nilalang ay mayroong mukhang katulad ng isang tao. Ang ika-4 na buhay na nilalang ay lumilipad katulad ng isang agila. Ang bawat isa sa 4 na buhay na nilalang ay may 6 na pakpak sa kanyang sarili. Puno ang mga mata sa buong palibot at sa loob nila. At hindi sila tumitigil araw at gabi sa pagsasabi ng, Banal, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang nakaraan, ang kasalukuyan, at ang darating. That's the description of Jesus, He who was, He is, and who is to come. Babalik siya uli ng ating Panginoon. Take this to comparing yung pangitain ni Ezekiel sa Lumang Tipan. Ezekiel chapter 1 verse 4 at saka 14.
And then chapter 10 verses 20 to 22. Itong mga buhay na nilalang na ito ay sinasabi doon, sila ay mga anghel, tinatawag na cherubim. Okay? Cherubim sila. Nakapalibot sila sa trono ng Diyos. Sabi ko nga kanina, right? Ang lahat ng nakita niyan is centered on the throne of God. Ano ginagawa nila? Pinupuri ang ating Diyos, pinibigyan siya ng kaluwalhatian at karangalan na nararapat lamang. They never stop. Sabi doon, hindi sila tumitigil araw at gabi sa pagsasabi. They never stop praising God. Okay? And that should be a lesson for us. We should be doing the same thing. Dahil yun ang gagawin natin doon eh. So, dapat dito magsanay na tayo. Praise God. Day and night. Araw at gabi, you know. So, at yun, nagagawa natin yung pagpupuri sa ating Panginoon. Binibigyan yan ng kapurihan, araw at gabi. Sa anong paraan? Again, is by ang ating buhay. Ang ating pamumuhay nakapagbibigay sa Kanya ng kaluwalhatian at karangalan. Right? So, again, live a life for God, you know. Ano ang kanilang nihahayag? Ang kabanalan ng ating Diyos. Siya, noon, ngayon, at ang darating pa o kasalukuyan. Past, present, and future. It shows the eternal nature of God. Noon, ngayon, hanggang kailan paman, He is the everlasting God. Okay? So, yun ang pagpupuri na ginagawa ng mga anghel na ito, yung mga cherubim. Verse 9, at nang ang mga buhay na nilalang ay magbibigay papuri at karangalan at pasasalamat sa Kanya na nakaupo sa trono na siyang nabubuhay magpakailanpaman, ang 24 na matanda ay magpapatira pa sa harapan ng nakaupo sa trono. Sasambahin nila ang nabubuhay mula sa kapanahunan hanggang sa kapanahunan. There it is, eternal God. At ilalagay nila ang kanilang mga putong sa harapan ng trono. Sasabihin nilang, O Panginoon, karapat-dapat kang tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan, sapagkat nilalang mo ang lahat ng bagay at sa pamamagitan ng iyong kalooban, sila ay naroroon at sila ay nalalang. Gaano kadalas binibigyan ng kapurihan ang ating Diyos ng mga apat na nilalang, buhay na nilalang? Sabi, araw at gabi, hindi sila tumitigil. Kapag sila'y nagbibigay ng kapurihan sa ating Diyos, yung 24 na matanda, yun din ang ginagawa na, nagpapatira pa sila. Sinasamba ang ating Diyos day and night too. Right? Kung yun ang ginagawa ng 4 na nilalang or buhay na nilalang, at tapos yung mga matanda, which again, sabi ko kanina, is that sila ang picture ng mga ligtas, ang mga tinubos na nasa langit na. So, ano ginagawa nila? Nagpupuri din sa ating Panginoon. Sumasamba sa Panginoon. Yun ang ating gagawin sa kalangitan. Okay? This is the best thing ever, you know? Heaven, ang langit, is all about worshiping God. Yun. It's about the worship of our God. So, mag-practice na tayo ngayon pa man. Para pagpanhik natin doon, katulad ni Juan, hindi tayo mabibigla or parang anong gagawin ko? Right? At paano ang pagpupuri sa Kanya? Of course, it's gonna be perfect worship there. Okay? Hindi katulad dito. But at least dito, it's a start. Meron na tayong simula pa. You know? Na kung paano natin sasambahin ang ating Diyos. Doon, perfect. Kasi wala nang kasalanan doon.
walang karumihan, matuwid, banal. So that's what we're gonna be. Ang ating glorified bodies, perfect. Hindi na maaaring magkasala pa. Ang ating kaisipan, ang ating puso, lahat ng ating pangangatawan, glorified body, ay dapat sa ating Panginoon. Siya lamang ang nararapat doon. Okay? So gawin na natin ngayon pa man yun, ang pagpupuri sa Kanya. Again, ang pagpupuri, sabi ko noon pa nung nandyan pa ako, if you remember, ang pagpupuri sa ating Panginoon, hindi lamang yung pag-awit natin kapag Sunday, maawit tayo kung saan man tayo, inaawit-awit natin yung mga praise songs. Hindi yun. It's just part of that. Ang ating pagpupuri sa ating Panginoon ay ang ating buhay. Kung paano tayo namumuhay para sa Kanya. And again, that is just a part of it. Okay? But it's our whole life. Sabi dito, yung mga matanda, even they cast their crowns, ibinigay yung kanilang mga putong before God. Binigay ang lahat sa Kanya. As they fall down, nagpatira pa sila at sumasamba sa ating Diyos. Ano sinasabi nila? You are worthy, O Lord. Panginoon, karapat-dapat kang tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan sapagkat nilalang mo ang lahat ng bagay at sa pamamagitan ng iyong kalooban, sila ay naroroon at sila ay nalalang. That's what they're doing. Oh, isn't that what we should be doing? But sa King James, again, yung Tagalog version natin, I can't find anything that corresponds to the King James Version. Yung King James is much better. Okay? Sabi doon, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. For Thy pleasure. Unang-una, okay? To see is that God created us. Nilalang niya tayo, okay? Hindi tayo nagmula sa matching. Okay? Di nagmula sa isang parang sipon na nagkakamay, nagkabinti, tapos naging tao. It's nakakalungkot, tinuturo pa yun hanggang ngayon sa mga maraming paaralan pa. We are not from monkeys, okay? Nilalang tayo ng Diyos. We are created in His image, di ba? Nilalang niya tayo sa kanyang sariling image. Okay, katulad. Okay? At bakit niya nilalang ang tao? Sabi, like I said sa King James, it's for your pleasure. It's for thy pleasure they are and were created. Saka, para magbigay tayo ng kaluguran sa ating Panginoon. Yun ang ating purpose sa buhay. Yun ang purpose natin sa buhay natin dito sa mundong ito. Magbigay ng kaluguran sa ating Panginoong Diyos. Hindi para sa atin. Hindi tayo nabubuhay para sa ating sarili. Nabubuhay tayo dapat para sa ating Panginoon. Kabaligtaran ng turo ng mundo. Dapat ikaw ay magpakasaya dito sa mundong ito. Dapat kunin mo na ang lahat ng makukuha mo dito sa mundong ito. Magpakayaman ka. Magpakagaling ka kung ano-ano man yung mga pag-aaral na makukuha mo. Para sa atin, sa akin, right? Sa iyo. Importante sarili mo. Take care of yourself. Kung ano-ano pa man yung sinasabi ng mundo. Hindi tayo ay nilalang ng ating Diyos para sa kanyang kaluguran. Para sa kanyang kasiyahan. Hindi para sa atin. Hindi tayo magkakaroon ng tunay na kasiyahan sa mundong ito kung tayo namumuhay lamang para sa ating sarili. That's selfishness, At itong mabuti, napakaganda. Kapag tayo ay namuhay para sa ating Panginoon,
para sa kanyang kasiyahan, doon pa lamang really, truly, na makakamtan natin, makikita natin, mararanasan natin ang tunay na kagalakan, tunay na kasiyahan sa buhay. Right? Si Jesus sabi niya sa Mateo chapter 10 verse 39, ang sino mang makakasumpong ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Okay? Yung para sa atin lamang, sabi ay mawawalan nito. Ang sino mang mawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin, sabi ni Jesus, ay makakasumpong nito. Okay? He who finds his life will lose it. And he who loses his life for my sake, sabi ni Jesus, will find it. That's where true life is at. Living for Jesus. Living for our God. Living for our gracious, merciful God. Nandoon ang tunay na buhay. Okay? It is when we live for Jesus that we find life. Sabi niya, no, right? Doon pa lang ang tunay na pamumuhay. Kapag tayo namumuhay para sa Kanya. We were created for His pleasure. So, dapat tayong mamuhay. Mamuhay tayo kung paano niya tayo dinesign. Yun ang design natin. Kaya kapag tayo ay namumuhay para sa sarili o para sa ano pa mang bagay, there's no happiness, ano? There's no happiness because we're not fulfilling yung original design natin. Ang original design natin ay magbigay ng kapurihan sa ating Diyos. And how do we accomplish that? Ito na ang application. How do we accomplish? Ginagawa natin ngayon. Pinag-aaralan natin ang kanyang salita dahil dito ang kanyang mga kautusan. Dito sinasabi kung paano tayo dapat mamuhay. Okay? So, continue sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil doon nga makikita kung ang mga instruction kung paano tayo dapat mamuhay para sa Kanya. Hindi lamang pagbabasa, hindi lamang pakikinig, kundi paggawa. Sabi ni James, right? Do not be hearers only, but be doers of the word. Dapat ginagawa natin, dapat pinamumuhay natin. Hindi lang yung naririnig natin, ay, tunay nga, pastoro, ano pa man, right? Ay, ang galing, pastoro, whatever. Tapos, mamumuhay ka na namang parang mga makamundong tao. Di yun. Sabi ni James, nililinlang mo lang ang sarili mo. Hear the word, study the word, learn the word, and then most importantly, obey. Dahil walang kahalagahan ang salita ng Diyos kung hindi natin tutuparin. And that's what we are created for. Live for Jesus. Amen? Amen. Alright, let's pray. Father God, salamat po again sa inyong salita. Salamat po sa inyong exhortation, O Lord, na dapat, Lord, really, dapat kaming mamuhay para sa inyo, O Lord. Because para sa aming kabutihan naman yun, because that's where we find life. Ang tunay na buhay ay ang pamumuhay na nakalaan sa inyo. Ang pamumuhay na nakapagbibigay ng kaluguran sa inyo, Lord. That's why you created us. Yun ang reason, Lord. Yun ang dahilan kung bakit nyo kami nilikha. Kung bakit nyo kami nilalang ay makapagbigay ng kaluguran sa inyo. So help us, O Lord, tulungan nyo po kami dahil hindi namin magagawa yun kung wala ang banal na Espiritu sa amin. So tulungan nyo kami, Holy Spirit, help us live for you, for our Lord and Savior, Jesus Christ. We love you and we praise you and we thank you for everything. In Jesus' name, amen. Amen, amen. Okay? Next time, Easter na. Okay? See you next time. Love you and miss you. Bye.